Sa gitna ng pag-usad ng traslasyon ng Jesus Nazareno, nagkaroon po ng balyahan pagdating ng andas sa may San Sebastian Church. Sabay sa pagdaraos ng tinatawag na dungaw, may mga isinugod naman sa ospital matapos maipit sa balyahan. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Sunod-sunod na dinala sakay ng stretcher ang mga deboto sa first aid station na ito sa may St. Rita College sa Maynila. Marami sa kanila nawalan ng malay o nadaganan dahil sa dami ng mga taong nagkatulakan. 5 biktima ang dinala ng iba't ibang ambulansya sa Red Cross Field Hospital na nakapwesto sa kartilya ng Katipunan. Ang iba ay idiniretso na sa mga malapit na ospital. Isa sa mga biktima ang kapatid ni Jacob Ochoa. Kwento ni Jacob, gusto lang naman nilang magkapatid na ma-experience ang dungaw ng Jesus Nazareno sa San Sebastian Church. Katabi na raw nila ang lubid nang biglang may tumulak sa kanila, dahilan para matumba silang lahat. Para po kaming domino effect nun. Although muntik na akong tumumba, muntik pa akong tumama sa bakal. Nung gumilit kami, dun siya bumagsak. May mga nagsasabing ang naputol na lubid ang sanhi kaya nagkagulo ang mga tao, pero kinukumpirma pa yan. Tingin naman ng Philippine Red Cross, posibleng crowd crush ang nangyari. Kaiba raw sa stampede kung saan sobra-sobra ang tao sa isang lugar, nangyayari ang crowd crush kung may puwersang nagtutulak o umiipit sa mga tao sa isang lugar. Unang naputulan ng lubid ang andas ng Jesus Nazareno noong umaga pagtawid ng Finance Road pa Ayala Boulevard. Ayon sa Nazareno Operation Center, wala nang lubid na humahatak sa andas bandang gabi. Itinutulak na lang daw ito ng dagat ng mga deboto. Bago yan, may ilan na ring sugatang deboto dahil sa dagsa ng tao. Duguan na ang ulo ng babaeng yan habang nag-aabang sa kanilang bahay sa Palangka Street sa Maynila. Tinamaan siya ng matigas na bagay, kaya naman kinailangan siyang dalhin sa UPPGH Field Hospital. Nabagok naman ang isang lalaking sumampas sa andas at nahulog. Nakabenda naman ang braso ng lalaking ito nang magpunta sa Philippine Red Cross Field Hospital. Kwento niya nakihila siya ng lubid ng andas. Kailangan i-x-ray ang kanyang braso. Naabutan din naming hinihingal ang debotong si Ann. Ayon sa kanyang mga kasama, nawala ng malay si Ann dahil pinilit makaakyat sa andas. Pero sa kabila niyan, hindi raw titigil si Ann sa debosyon. Namamanata po. Ano ko na po siya, hanggang kahit mamatay po. Gagawin ko po yun. Sa huling tala ng Philippine Red Cross, higit 500 ang nabigyan ng serbisyong medikal sa traslasyon hanggang ngayong gabi. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.